Sa pagsilip natin sa makulay ng mundo ng impormasyon, tayo maglalakbay tungo sa Ongka Flyover. Tara't balikan natin ang mga alaala sa Casa Marikit, isang tahanan puno ng kasaysayan at kagandahan. Habang patuloy tayo sa paglalakbay, tuklasin natin ang mga lihim ng kalikasan, alamin ang kasalukuyan kalagayan ng panahon sa ating lugar. At upang maging masaya at magbigay inspirasyon sa lahat, ito ang ating Chika Minute. Kwento ng pag-asa at tagumpay sa buhay. Magandang araw sa lahat, ako si Rhea, ang inyong tagapaglingkod na maghahatid ng mga balita sa oras na ito. Dito sa ICCians News Reports. Ang pangunahing balita sa araw na ito ay tungkol sa Ongka Flyover, na si Janbert ang magbabalita. Janbert, ano ang sitwasyon ng Ongka Flyover dyan sa Iloilo? Magandang hapon sa lahat. Nandito tayo ngayon sa Ongka Flyover sa Pamilya, Iloilo City. Gumastos na naman na aabot sa 250 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City para sa palpak na Ongka Flyover. Base yan sa naging geotechnical investigation ng ginawang third-party consultant ng LGU, kinakailanganin ng pondo para maayos ang mga lumuluntong pundasyon ng flyover. Malambot na kasi ang lupa na bibirikan ng flyover. Sakaling maprubahan ng pagpupulay nito, aabutin ng 10 buwan bago tuloy ang magamit at madaanan ng flyover. Sinasabing umabot ng 700 million pesos ang pondo para magawa ang flyover na palpak naman at bigay pa ng mabigat na trabaho. Yun lang po ang nakalap na impormasyon dito sa Ongka Flyover. Magandang araw po sa lahat at nagbabalik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Janbert, sa balitang iyong nakalap. Kamusta naman ang kalagayan ng panahon diyan, Edward? Magandang araw sa lahat. Ngayong 11 ng Oktubre, si Bagyong Jenny ay papalabas na sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Ngunit makakaranas pa rin ng malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaninang alas 2 ng hapon dito sa Iloilo, nakaramdam tayo ng pabugso-bugsong ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa kasalukuyang kondisyon ng panahon, ngayong alas 3 ng hapon, makakaranas tayo ng maliwalas na panahon at makikita natin maganda na ang sinag ng araw. Ngunit meron pa ring low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility pero hindi siya magiging bagyo mula sa pag-asa. At yun lang ang kalagayang panahon. Ngayon, nagbabalik sa iyo, Rhea. Salamat sa impormasyon tungkol sa ating panahon, Edward. At ngayon, sasamahan naman tayo ni Chriselle sa kanyang paglalakbay papunta sa isang lugar ng kasaysayan dito sa Iloilo. Magandang araw, madlang people. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na lugar ng kasaysayan dito sa Santa Isabela Street, Haro, Iloilo City, ang Casa Marikit. Tara at samahan niyo ako sa aking pag-iikot dito sa loob ng Casa Marikit. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula noong 1803 nang itinayo ni Ramon Javellana ang Casa Marikit, na nagsisilbing bangko at tahanan. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging minamahal na tahanan ng kanyang apo na si Maria Javellana o kilala sa pangalang Marikit, at ng kanyang asawang si Fernando Lopez Sr.
na naging bahagi ng kasaysayan bilang Vice Presidente ng Pilipinas sa loob ng 3 termino. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan. Ito ay isang buhay na museo, ang orihinal na mga kagamitan, antik na dekorasyon sa bahay at pati na rin ang umuusad na grandfather clock ay nagpapamana ng kasaysayan. Habang ikaw ay naglalakad sa mga kwarto, makakasalubong mo ang maraming mga alaala na nagbibigay kulay sa kwento ng kasaysayan ng bahay. Kasama na rito ang di malilimutang pagkita kay Santo Papa Juan Pablo II sa kanyang pagbisita. Ang Casa Marquit ay higit sa isang bahay. Ito ay isang buhay na talaan ng kasaysayan ng Iloilo mula noon hanggang ngayon. Salamat sa pag-join sa atin ngayon habang ipinagdiriwang natin ang pagkakasalaysay ng kasaysayan, kultura at modernidad sa kakaibang ancestral home na ito. Maraming salamat, Rochelle, sa makabuluhang paglalakbay na nakakahanga-hanga at nakakabalik tanaw sa ating kasaysayan. At syempre naman, hindi mapapahuli ang mga ganap sa paaralan na dala-dala ni Marife para sa atin. Ano may chicheka mo dyan, Marife? I-chika minute mo na yan. Magandang araw sa lahat. Ako ang inyong host, Marieta Poblacion, at pag-uusapan natin ngayon ang audition sa koral na naganap dito sa ICCC College. At ngayon, kasama natin ang isa sa makapasa sa choral audition. Let's welcome Dami Hernan Ibanez. Welcome. Please take a seat. Kamusta ang iyong araw, Mr. Dami? Medyo okay naman, but busy lang kasi malapit na yung midterm namin. At narinig ko ikaw nakapasa dito sa audition sa choral sa ICC. Ano ang iyong reaction tungkol dito? Ukol dyan siyempre nagulat ako na labis kong hindi inaasahan na nakapasa ako sa audition. Kasi kung narinig nyo na siguro yung boses ko, siguro magdudula kayo kung ba't ako nakapasa. Baka nadala lang sila sa pakiyot ko. Ano naman ang preparasyon mo sa naganap na audition noon? Actually, yung preparation namin nung before nag-audition is 1 hour lang siguro binigay sa amin kasi yun lang yung araw na pinaalam sa amin na may audition. At sa huling katanungan, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na mayroong talento pero nahihiya silang sabihin? Masasabi ko lang bilang isang tao rin na nakapasa sa audition. Hindi ko masasabi confident ako o hindi ko rin masasabi na may talent ako sa pagkanta. Siguro ay nakita lang nila na may potential ako sa ganitong aspekto. Kaya kinuha nila ako at syempre bilang isang kabataan din, gusto ko rin na malaman yun na may mga posibilidad na matutunan ng isang tao kapag gusto niya ang isang bagay. Kaya yun lamang at Salamat sa inyong inspiring words para sa mga kabataan. At yan na ang lahat. Salamat sa pakikinig at sa huli, ito nga pala si Mr. Dami Hernan ang nakapasa sa choral dito sa ICC. Maraming salamat sa Cheka, Marife. At yun ang lahat ng balita na aming nakalap sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood ng ICC News Reports. At muli, magandang araw sa lahat.